Sus Mariosep, eto na naman, kinarma na naman si Senator Antonio Trillanes. Wala na, dali na naman siya. Kawawa naman, may bago na naman siyang kaso, etong conspiracy to commit sedition. Hindi lang naman siya mag-isa, kundi kasama niya, maliban kay Marojas, yung mga kandidato dati ng 8 Diretso o kandidato ng Liberal Party na mga 8 Diretso, yung 8 na yon. At kasama rin si Leni Robredo. Ngayon, ang kaso nila ay conspiracy to commit sedition. To give you heads up, let's watch this. Tawad sa administrasyon. Ayon kay Bicoy, walang katotohanan ang serye ng Ang Totoong Narcolist mula episode 1 hanggang episode 5. Aniyang fabricated lahat ito at umano'y ginawa lamang ng kampo ni Senator Antonio Trillanes Report. Wala din aniyang tatong dragon na may code si Senator Bongo. Binuo ng aniya nila ang Project Sodoma kasama ang mga kandidato ng 8 Diretso, maliban na lamang kay dating DILG Secretary Marucan. Ang Project Sodoma ay naglalayong patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte at po si Vice President Leni Robredo at para magkaroon din aniya ng tsansa ang 8 Diretso noong 2019 midterm elections. Aniya, kilala niya mismo si Senator Antonio Trillanes Report alias Estela matapos siyang ipakilala ni Father Albert Alejo at nagamitin pa raw niya ang 7 kandidato ng Liberal Party. Siyam na buwan din daw nilang napagplanuhan o pinagplanuhan ang Project Sodoma. 500,000 piso aniya na pagkasundo ang ibabayad sa kanya at bukod pa sa ipupwesto siya sa gobyerno kapag nanalo ang 8 Diretso. Sinabi pa ni Adlin Cula wala ding katotohanan ang pagdadawin niya sa mga politiko sa Region 5 at ang opisina umano ng mga ito sa kalakalan ng illegal na droga sa Mitinis Bay. Dagdag ni Bicoy, may banta na sa buhay niya at ng kanyang pamilya kaya humihingi din siya ng saklolo sa Philippine National Police. Sinagot naman ni Sir Antonio Trillanes yung accusation laban sa kanya. Sabi niya, I am out of the country as of the moment for a series of engagements. But I intend to post bail once I arrived in Manila late last week. I will face this case just as I have faced all other harassment cases that the minions have filed against me. Tignan natin si Senator Trillanes pagdating. Sinasabi niya next week, so until Friday sa pagharap. Hindi na kung mangyayari uli ito, kung yung mag-shot uli siya. Pero I know some people are excited to see in the mugshots. Well, you know what? Yung kaso nila, sabi ng DOJ, dismiss daw naman yung incite to sedition or rebellion. No? Kasi nga, wala naman dun yung number 1 elemento, yung kailangan public uprising. And then taking arms, wala, hindi nangyari yun. So mga nakalusot dito, sina Leni Robredo, Villegas, Pablo, Virgilio David Honesto, Ong Chonco, and Chidoro Bacani, tsaka yung running priest. At saka yung dating De La Salle Education, yung dating Education Secretary na si Luistro or Dr. Armin Luistro. At saka yung iba pang mga senatorial candidates dati. Yung Michelle Diokno, Erin Tanyada, Florin Hilbay, yung dating senator si Bam Aquino, si Ari Alejano, and then si Senator Leila de Lima, Risa Ontiveros, senator siya yan ngayon. Risa Ontiveros, tsaka si Leila de Lima. And then, other 13 members of the Integrated Bar of the Philippines. Pero, alam ko excited kayong makita shots. Pero, alam niyo, parang may mali sa kasong isinampa. Kasi sabi sa legal dictionary, kailangan daw ang publicly rising and taking arms ng mga tao. So, madaling sa actual participation po yung kailangan. Kaso wala namang nangyari doon na naging result Bicoy, diba? So, sabi kung wala daw ganong klaseng mga elemento, walang public uprising and taking arms against the government, so ang kaso daw o dapat ay direct assault lang. Okay? So, tignan po natin ang susunod na kabanata. Sorry, it's DJ.